Kaibigan, nakakita ka na ba ng isang taong nirerespeto, pinupuri, at itinuturing na banal? Bigla siyang namatay sa paraang hindi maipaliwanag, hindi matanggap at hindi ka panipaniwala. Naisip mo na ba na ang tiyan ng isang kura ay sumabog sa gitna ng misa, na nagluwa ng daan-daang pako, kalawangin na karayom, at mga piraso ng metal na imposibleng pumasok sa katawan ng tao? Ang nakita mo noon ay simula pa lang ng isang bagay na mas madilim. Isipin mo ang isang simbahang dati puno ng liwanag, ngayon ay puno ng sigaw, takot, at tunog ng metal sa hating gabi. Isipin mo ang tatlong kura na laging nangunguna sa bawat seremonya, ngunit nagtatago pala ng sikreto na mas madilim pa kaysa gabing walang buwan. Isang sikreto na sa loob ng maraming taon ay inilibing sa likod ng matatamis na sermon at aral sa moralidad. At nang sa wakas ay nabunyag ang sikreto, tinanggihan ng lupa ang kanilang katawan. Nyanig ang lupa, nagluwa ang mga libingan ng pako. Ang mga itim na anino ay nakatayo sa pagitan ng mga lapida. Kaibigan, ito ba ay sumpa o may mas nakakatakot pa na naghihintay na ibunyag? Ano ba talaga ang kanilang nilamon sa kanilang buhay? At tapos na ba ang sikreto o nagsisimula pa lang ito? Kumusta kayo, mga kaibigan? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button at panoorin ang video hanggang dulo. Huwag din kalimutang mag-iwan ng komento. Sana, sa pamamagitan ng pagbanggit sa Panginoon, ay basbasan tayo ng Diyos ng biyaya at lahat tayo ay makakuha ng pamamagitan ng propeta sa araw ng paghukom. Kaibigan, nakapunta ka na ba sa isang lugar na napakapayapa? Ngunit ang kapayapaan na iyon ay tila isang manipis na kumot na nagtatago ng isang bagay na mas madilim. Iyon ang pakiramdam na nagsisimulang gumapang ng dahan-dahan sa puso ng mga mag-aaral sa isang lumang simbahan sa Luzon. Ang simbahang iyon, sa loob ng maraming dekada, ay naging simbolo ng kapayapaan. Isang lugar para maghanap ng kaalaman, isang lugar para alagaan ang moralidad, at isang lugar para makahanap ng liwanag. Ngunit nitong nakaraang ilang linggo, tila lumamlam ang liwanag na iyon. Napalitan ng mahabang anino na hindi maipaliwanag ng sinumang lohika. Tatlong malalaking kura, sina Padre Sison, Padre Romas, at Padre Manalo ang mga haligi ng simbahang iyon. Sila ay iginagalang, dinidiyos, at itinuturing pang ang mga taong pinakamalapit sa Diyos. Ngunit, hindi malaman kung bakit, tila mabigat ang kanilang mga hakbang nitong mga nakaraang araw. Ang kanilang mga mata ay tila walang laman, at ang tunog ng kanilang mga sermon ay hindi na kasing buo ng dati. May kakaibang panginginig na sumisingit sa bawat pagkakataon na sila ay umaakyat sa pulpito, na tila may itinatago sila. Ang tanong, ano? Ilang mag-aaral ang madalas na nagkukwentuhan ng palihim na sa tuwing tumutunog ang kampana, lalo na sa tanghali, ay naririnig nila ang mahihinang tunog, parang ungol, mula sa direksyon ng bahay ng mga kura. Ang ungol na iyon ay hindi tunog ng taong may sakit, hindi rin tunog ng taong nagbabasa ng Biblia, kundi tunog na tila nagmumula sa lalamunan ng isang taong nagpipigil ng matinding sakit o di masabing takot. Kung ang tunog na iyon ay totoong ang nagmumula sa tatlong kura, anong takot ang kayang magpaungol sa isang kura ng ganoon? Isang gabi, isang mag-aaral na nagngangalang Alan ang nakakita ng isang itim na anino na dumaan sa bintana ng bahay ni Padre Sison. Napakabilis ng paggalaw ng anino, na tila hindi tao, ngunit malinaw ang hugis nito, matangkad, payat, at madilim ang kulay. Pagkatapos nyon, kumindat-kindat ang ilaw sa bahay ng kura na tila may enerhiya na gumugulo sa loob nito. Sinubukan ni Alan na sumilip, ngunit naramdaman niyang nanindig ang kanyang balahibo mula ulo hanggang paa. Kaibigan, nakaramdam ka na ba ng napakalamig na hangin na tila tumutusok sa buto? Iyon ang naramdaman niya. At ang mas kakaiba, kinabukasan, ang tatlong kura ay lumabas na parang walang nangyari. Pero totoo bang walang nangyari? O nagtatago lang sila ng isang napakalaking bagay? Isang umaga, napakabigat ng hangin sa simbahan. Ang mga mag-aaral na kadalasang madaling gumising ay biglang nakaramdam ng pagkasikip, na tila may mabigat na dumidiin sa kanilang dibdib. Habang papunta sila sa simbahan, nakita ng ilang mag-aaral si Padre Manalo na nakaupo at nagmumuni-muni sa beranda ng kanyang bahay. Namumutla ang kanyang mukha, na tila nawala ng dugo, at ang kanyang mga mata ay nakatingin ng walang laman sa mga puno na dahan-dahang gumagalaw. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. At nang maglakas loob ang isa sa mga mag-aaral na batiin siya, ngumiti lang ng tipid ang kura at sinabing,
may mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Ano ang ibig sabihin niya? Anong bagay ang kinakatakutan ng isang kura na sabihin? Kinabukasan, lumitaw ang mas kakaibang tunog. Tunog ng ingay, parang tunog ng metal na nagbabanggaan. Saan nagmula ang tunog na iyon? Sa kusina? Sa tindahan? Hindi. Ang tunog na iyon ay nagmula sa loob ng silid ng tatlong kura. Malinaw na narinig ng mga mag-aaral na pinakamalapit sa bahay ng kura. Paulit-ulit na tunog na parang may naglalaro ng pako o karayom. Pakong karayom para saan? Sino ang naglalaro nito? Bakit sa hating gabi? At ang pinaka-nakakagulat ay ang pangyayari sa panahon ng pagbabasa ng Biblia sa gabi. Biglang namatay ang ilaw ng simbahan ng walang dahilan. Lahat ng mag-aaral ay nagulantang at mula sa dilim ay narinig ang isang mabigat na tunog na parang may humihinga ng malalim at nagpipigil nito. Nang bumalik ang ilaw, nakatayo ang tatlong kura sa pintuan ng simbahan na namumutla ang mukha at pula ang mata. Na tila nakakita sila ng isang bagay na hindi dapat makita ng tao. Ngunit ang pinaka-nakapangilabot ay ang mga salitang lumabas sa bibig ni Padre Romas ng mahina, ngunit malinaw, hindi tayo makakatakas sa kung ano ang ating nilamon. Ano ang nilamon nila? Bakit tila takot na takot sila sa kanilang sariling mga salita? Ang kapayapaan ng simbahan ay nagsisimulang masira, at kaibigan, ang pagkasira nito ay hindi dahil sa tsismis, kundi dahil sa isang bagay na totoo. Isang bagay na malapit nang ipakita ang tunay na mukha nito sa paraang hindi kailanman naisip ng sinuman. Napakainit ng panahon noon, kahit padahan-dahang gumagulong ang ulap sa langit. Hindi pangkaraniwang init. Init na tila nagpapahiwatig na mayroong isang bagay na kumukulo sa ilalim ng lupa. Ngunit ang kakaiba, ang bawat simoy ng hangin na pumapasok sa simbahan ay tila hangin mula sa isang malamig na kuweba, mamasa-masa, at may bahagyang amoy ng bakal. Nagkatinginan ang mga mag-aaral na nakaramdam na mayroong hindi tama. Ito ba ay isang senyales o isang pakiramdam lamang? Dumating ang tanghali, ang tatlong kura ay pumasok sa simbahan na may mabibigat na hakbang, ngunit pinanatili pa rin ang kanilang dignidad. Ngunit mayroong kakaiba ng araw na iyon. Mula sa malayo pa lamang, ang kanilang mga katawan ay tila mas mataba kaysa karaniwan. Lalo na ang kanilang tiyan na tila bahagyang umbok. Hindi malusog na taba, kundi parang mayroong nakaharang mula sa loob. Bakit biglang lumaki ang kanilang mga tiyan? Sila ba ay may sakit? Bakit hindi sila nagbigay ng anumang senyales noon? Tumunog ang kampana, kumalat sa siksik na hangin. Nang ang kura ay nakatayo sa unang hilera, naramdaman ng mga mag-aaral na nasa likuran nila ang kakaibang aura mula sa katawan ng tatlong kura. Tila mayroong enerhiya na umiikot sa kanilang paligid. Nang itinaas ang unang ama namin, isang maliit na kaluskos ang narinig mula sa katawan ng tatlong kura. Kaluskos na parang metal. Tunog na hindi dapat lumabas sa katawan ng sinumang tao. Ang misa ay nagpatuloy tulad ng dati, ngunit ang katahimikan nito ay tila peke. Sa ikalawang bahagi, isang maliit na ungol ang narinig. Tila pinipigilan ni Padre Sison ang isang bagay habang nakakunot ang kanyang noo. Pula ang kanyang mukha. Kinagat ni Padre Romas ang kanyang labi na tila nagpipigil ng matinding sakit sa loob ng kanyang tiyan. Si Padre Manalo ay tila nanginginig, nakapikit ang kanyang mga mata at nagsisimulang mawala ng balanse ang kanyang katawan. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanila? Ang tiyan ng tatlong kura ay nagsisimulang lumaki ng lumaki, na tila mayroong nagbubomba ng hangin sa loob ng kanilang mga katawan. Napansin ng ilang mag-aaral ang pagbabago na iyon at nagsimulang mag-alala. Sa kanilang puso, nagtanong sila, ito ba ay isang misteryosong sakit, isang espiritual na atake, o isang di nakikitang kaparusahan? Biglang narinig ang tunog na parang may gumagalaw sa ilalim ng balat. Gumagalaw mula sa labas. Malinaw na nakikita ang mahahabang hugis na dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng kanilang tiyan, parang mga ahas na metal na nagsisikap lumabas. Ito ba ay ilusyon lamang o mayroong talagang isang bagay sa loob ng kanilang mga katawan? Sino ang naglagay ng lahat ng iyon? O sila ba mismo ang naglagay? Sa huling pagluhod, matindi ang panginginig ng katawan ng tatlong kura. Ang kanilang mga ungol ay naging pigil na sigaw. At sa mga sandaling iyon, nakita ng mga mag-aaral ang isang tanawin na magbibigay sa kanila ng trauma sa buong buhay nila.
Ang balat ng tiyan ng mga kura ay umbok ng mataas na tila mayroong matulis na bagay na gustong sumabog palabas. Amoy ng sariwang dugo ang kumalat sa hangin, lalong lumakas ang kaluskos. At sa pinakabanal na sandali na iyon, ang tatlong kura ay sabay-sabay na bumagsak. Ang kanilang pagluhod ay naging pinakanakakatakot na pagluhod ng kamatayan. Ang tibok ng puso ng lahat ng mag-aaral ay tila huminto. Ang tanong, kaibigan, ano ba talaga ang lumabas sa katawan ng mga kura na iyon at bakit ang kanilang mga tiyan ay tila nagtatago ng sikreto na hindi gustong ibunyag? Ang simbahang biglang naging pinakanakakapanindig balahibo na lugar sa buong parokya. Ang misa na dapat ay sandali ng kapayapaan ay naging bangungot na hindi malilimutan ng sinumang nakasaksi nito. Ang huling pagluhod ng tatlong kura ay hindi isang taimtim na pagluhod, kundi isang pagluhod na naging tahimik na sigaw ng kanilang sariling katawan. Kaibigan, nakakita ka na ba ng isang namatay sa pinakabanal na posisyon? Ngunit ang kanyang katawan ay nagpapakita ng hindi makataong pagdurusa. Ang tatlong kura ay bumagsak halos sabay-sabay. Ang kanilang mga katawan ay baluktot ng hindi perpekto, ang mga mukha ay nakadikit sa alpombra, at ang kanilang mga kamay ay matinding nanginginig. Mula sa malapitan, narinig ng mga mag-aaral ang nakakatakot na tunog ng pagkabali, tulad ng buto na pinipindot mula sa loob. Tulad ng isang brutal na puwersa na nagtutulak, nagpipilit, nagpipiga. Tila mayroong isang bagay sa loob ng kanilang mga katawan na gustong lumabas ng sapilitan. Ang oras ay tila bumagal. Ang mga mag-aaral na orihinal na nakatayo ng maayos ay biglang nagkagulo. Mayroong sumisigaw ng histerikal, mayroong bumagsak na nakaupo, mayroong nagtakip ng mukha, at mayroong natigilan na hindi makagalaw. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, hindi nila alam kung ano ang dapat gawin, hindi nila alam kung nakikita nila ang isang nakamamatay na sakit o isang parusa mula sa langit. Sa katahimikan na pinutol ng tunog ng ungol, ang tiyan ng tatlong kura ay nagsimulang magbago ng hugis. Hindi umumbok tulad ng isang taong kembot, kundi lumaki ng may kakaibang pattern. Mayroong mahaba, matulis, baluktot na umbok na gumagalaw tulad ng isang buhay na nilalang. Kaibigan, isipin mo kung makita mo ang isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng balat ng tao, tulad ng isang metal na ahas na naghahanap ng labasan. Ang tanong, paano nakapasok ang mga bagay na iyon sa loob ng kanilang mga katawan? At ang mas nakakatakot, ano ang nagpapagalaw ngayon sa mga bagay na iyon? Biglang mula sa katawan ni Padre Sison ay narinig ang malakas at basag na tunog ng pagkabali. Sumigaw ang mga mag-aaral. Ang tadyang ni Padre Sison ay umumbok mula sa ilalim ng balat. Umunat ito hanggang sa pumuti ang kanyang balat at halos mapunit. Sinubukan niyang itaas ang kanyang ulo, ngunit tumanggi ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, sariwang dugo ang tumagas mula sa gilid ng kanyang tiyan, tumulo sa alpombra na ngayon ay naging madilim na pula. Ito ba ay sakit pa rin o isang bagay na mas madilim? Hindi rin maganda ang kalagayan ni Padre Romas. Baluktot ng kakaiba ang kanyang katawan, at mula sa loob ng kanyang tiyan ay lumitaw ang mas malakas na kaluskos, na parang libu-libong pako na nagbabanggaan. Binuksan niya ang kanyang bibig, gustong magsalita. Ngunit ang lumabas lamang ay dugo na umagos mula sa sulok ng kanyang labi. Nanginig ang kanyang puting mata at walang tigil na umagos ang kanyang luha. Nararamdaman ba niya ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan na nakasalansan sa isang punto? Bakit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay parang isang taong kakarealize lang ng isang bagay? Isang bagay na huli na para pagsisihan. Matindi ang panginginig ni Padre Manalo. Paulit-ulit na bumagsak ang kanyang katawan sa sahig ng simbahan. Natila nilalabanan ang isang bagay na sumisira sa kanya mula sa loob. Ang kanyang tiyan ay umakyat baba na may hindi natural na presyon. Nakita ng pinakamalapit na mag-aaral ang isang bagay na halos nagpatumba sa kanya. Mayroong matulis na bagay na bahagyang umusbong mula sa balat ng tiyan ng kura. Isang bagay na itim, mahaba at kalawangin. Pako ba iyon? Paano nakapasok ang pako sa katawan ng tao? At pagkatapos ay katahimikan, isang napakabigat na katahimikan na maririnig mo. Nang huminto sa paggalaw ang kura, ang kanilang mga katawan ay tila matigas na parang estatwa, ngunit ang kanilang mga tiyan ay umuumbok pa rin. Na tila dahan-dahang gumagalaw pa rin ang mga bagay sa loob nito. Mula sa pagitan ng kanilang mga labi ay umagos ang maitim na dugo. Iba sa ordinaryong dugo.
Ang amoy ng sariwang dugo na hinaluan ng amoy ng bakal ay kumalat sa hangin ng simbahan. Isang mag-aaral ang tumakbo palabas habang sumisigaw, hindi ito makatao. Hindi ito makatao. Ngunit ang tanong, kung hindi ito makatao, ano? Isang senior na mag-aaral, si Benji, ang sumubok lumapit ng nanginginig. Inilagay niya ang dalawang daliri sa liig ng isa sa mga kura. Walang tibok, walang buhay. Walang anuman maliban sa isang malamig at matigas na katawan. Ngunit bakit gumagalaw pa rin ang balat ng kanilang tiyan? Mayroong ba na nagsisikap lumabas? Sa sandaling iyon, walang handa para sa susunod na mangyayari. Walang makakapaghanda para sa anumang naghihintay sa kanila sa susunod na kabanata. Dahil ang mangyayari ay magbabago sa simbahan na iyon magpakailanman. At kaibigan, handa ka na bang marinig ito? Ang simbahang dati ay pinakabanal na lugar ngayon ay naging pinakanakakatakot. Nagsimulang umatras ng dahan-dahan ang mga mag-aaral. Hindi sila kumikindat habang nakatingin sa katawan ng tatlong kura na nakahiga na walang buhay. Sinubukan ng ilang mag-aaral na magdasal, ngunit nanginginig ang kanilang boses. Ang tiyan ng tatlong kura ay patuloy na umuumbok na tila may bagyo sa loob nito. Bakit gumagalaw pa rin ang katawan ng isang patay? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, nagdaragdag ng takot. Biglang narinig ang tunog na dug-dug-dug mula sa loob ng kanilang tiyan, tulad ng katok mula sa loob ng isang bakal na kabaong na gustong lumabas. Ang tunog ay lalong lumakas, lalong bumilis, lalong humihingi. Tinakpan ng mga mag-aaral ang kanilang tainga dahil ang tunog ay tumutusok tulad ng tunog ng metal na kinuskos sa bato. Tunog ba iyon ng mga matitigas na bagay o tunog ng isang bagay na mas nakakatakot? Sa susunod na segundo, may nangyari. Ang tiyan ni Padre Sison ay umangat ng mataas, masyadong mataas para sa sukat ng tao. Ang kanyang balat ay umunat ng husto na halos maging malinaw. Ang mga mag-aaral na nakakita nito ay nakapagpipigil lang ng hininga. At pagkatapos, sumabog ang kanyang tiyan. Dugo, itim na likido, at nakakatusok na amoy ng bulok ang sumabog sa buong silid. Mula sa loob ng kanyang tiyan ay lumabas ang mga kalawangin na pako, mahaba, itim, at puno ng lumot na bakal. May mga pakong kahoy, may mga pakong semento, may mga piraso ng kawad, at maging mga karayom na nakakabit pa sa laman. Lahat ng iyon ay tumalsik sa iba't ibang direksyon na nagpasigaw sa mga mag-aaral sa takot. Kaibigan, sa puntong ito, sinuman ay magtatanong, paano posible na ang katawan ng tao ay makapag-imbak ng ganitong uri ng bagay? Hindi pa tapos ang pangyayari. Sumunod ang tiyan ni Padre Romas. Sa simula, lumabas lang ang kakaibang kaluskos. Tunog na katulad ng milyon-milyong insekto na sabay-sabay na gumagalaw. Pagkatapos, biglang nahati ang kanyang balat mula sa loob, bumubuo ng mahabang linya tulad ng isang sapilitang sugat. Mula sa bitak ng sugat na iyon ay lumitaw ang dulo ng isa pang pako. Dahan-dahang lumabas ang pako bago sa huli ay nagluwa ng daan-daang pako ng sabay-sabay. Dumaloy ang itim na likido na may amoy bulok sa sahig ng simbahan. Ang amoy ng bakal na hinaluan ng amoy ng bangkay ay kumalat sa hangin. Nagtakbuhan ang mga mag-aaral. Ang ilan ay nagsuka, ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay hindi na nangahas na tignan ang katawan. Ang tanong, ano ang nangyari sa katawan ng mga kura bago sila namatay? Si Padre Manalo ang huli. Ang kanyang tiyan ay tila ang pinakamalaki, pinakamatigas, at pinakamabigat. Nakita ng mga mag-aaral na nakatayo, malapit na gumagalaw ang kanyang balat na tila may malaking nilalang na nagsisikap lumabas. Sa sandaling iyon, ang buong simbahan ay napuno ng di maipaliwanag na takot. At pagkatapos, sumabog ang pinakamalakas na pagsabog mula sa katawan ni Padre Manalo. Tumalsik ang malalaking pako sa dingding ng simbahan. Ang ilan ay nakakabit ng malalim na mahirap tanggalin. May mga piraso ng salamin, mga piraso ng metal, at maging maliliit na bagay na kahawig ng mga ngipin na metal. Walang makapagpaliwanag kung paano nakapasok ang mga bagay na iyon sa loob ng katawan ng isang tao. Walang doktor ang makapagpaliwanag sa fenomenong ito nang hindi nakakaramdam ng takot. Ang simbahan ngayon ay puno ng daan-daang pako, punit-punit na alpombra, may butas ang dingding, madulas ang sahig ng simbahan dahil sa makapal na dugo na umaagos mula sa katawan ng tatlong kura. Nagkukumpulan ang mga mag-aaral sa labas ng simbahan. Nanginginig ang kanilang mga katawan. Walang nangahas na lumapit. Walang nangahas na magtanong.
Walang nangahas na mag-isip patungkol sa nangyari. Ngunit, kaibigan, isang tanong ang nagsimulang umikot sa isip ng lahat. Ano ba talaga ang nilamon ng tatlong kura sa lahat ng panahong ito? Ang mga pako ba ay simbolo ng isang bagay na mas madilim? Ito ba ay kaparusahan o ganti na nagmula sa mga kasalanang matagal nang nakatago? Walang nakakaalam. Ngunit lahat ay sigurado sa isang bagay. Ang kanilang kamatayan ay hindi ordinaryong kamatayan. At ang katotohanan na nakatago sa likod ng kamatayan na iyon ay magsisimula pa lamang mabunyag sa susunod na kabanata. Ang simbahang dating sentro ng kapayapaan ay naging lugar na ayaw pasukin ng sinuman. Pagkatapos ng pagsabog mula sa katawan ng tatlong kura, nagtakbuhan ang mga mag-aaral palabas habang umiiyak, sumisigaw. Mayroon pang ang nahimatay. Walang makaproseso ng kanilang nakita. Paano nangyari na ang isang lugar na puno ng dasal, banal na kasulatan, at pagsamba ay naging lokasyon ng pinakanakakatakot na kamatayan na nangyari sa kasaysayan ng simbahan? Kaibigan, nakasaksi ka na ba ng isang bagay na nagpatanggi sa buong katawan mong maniwala? Ngunit nakita mismo ng iyong mga mata. Iyan ang naramdaman ng mga mag-aaral sa bakuran ng simbahan. Daan-daang mag-aaral ang nagtipon sa isang bilog. Namumutla ang kanilang mga mukha, nanginginig ang kanilang mga katawan, at patuloy na umaagos ang kanilang luha. Walang nagsasalita, maging ang tunog ng kuliglig ay nakakatakot. Ang tahimik na kapaligiran na puno ng takot ay nakabitin sa hangin tulad ng makapal na ulap. Sinubukan ng ilang pari na nakasaksi sa pangyayari na patahimikin ang mga mag-aaral. Ngunit nanginginig din ang kanilang boses. Hindi rin nila alam kung ano talaga ang nangyari. Ang nasabi lang nila ay, ito ay pagsubok. Ngunit totoo ba na ito ay pagsubok lamang o ito ba ay isang kaparusahang hindi kailanman naisip na darating sa kanilang mga pinuno? Samantala, nanatiling madilim ang simbahan. Walang ilaw na nakasindi. Walang sinuman ang nangahas na lumapit sa pintuan nito. Alam ng lahat kung ano ang nasa loob ng simbahan na iyon. Ang mga pakong nakakalat, ang misteryosong itim na likido, at ang tatlong katawan na napunit-punit ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng kaisipan ng tao. Isang mag-aaral na nagngangalang Henry ang nakaupo sa ilalim ng puno habang yakap ang kanyang tuhod. Basa ang kanyang mukha ng luha. Binulong niya sa kanyang kaibigan, nakita ko bago sila bumagsak, mayroong itim na anino na nakatayo sa likod nila. Anong ibig sabihin ng itim na anino? Ito ba ay ilusyon lamang dahil sa takot o mayroong talagang isang bagay sa simbahan noon? Isa pang mag-aaral na nagngangalang Jose ang umamin na nang lumabas ang mga pako mula sa katawan ng mga kura, narinig niya ang tunog na parang mahabang huni, katulad ng tunog ng ahas, ngunit hinaluan ng tunog ng metal na nagbabanggaan. Paano posible na ang tunog na iyon ay marinig ng sabay-sabay habang lumilipad palabas ang mga pako? Saan nagmula ang tunog na iyon? At ang pinaka-nakakapanindig balahibo ay ang patotoo ng isang babaeng mag-aaral mula sa kabilang paaralan. Sinabi niya na nang sumabog ang simbahan dahil sa mga pako, nakita niya ang isang matangkad at madilim na figura na nakatayo sa bubong ng simbahan, nakatingin sa lahat ng tao na may nagliliyab na pulang mata. Ito ba ay isang espiritu o simbolo ng isang bagay na mas madilim? Ang mga tanong na iyon ay lalong lumalamon sa kapayapaan ng mga mag-aaral habang lumilipas ang mga araw. Naramdaman nilang may nagmamasid sa kanila. Naramdaman nilang mayroong gumagalaw sa gabi. Naramdaman nilang tila nasa gitna sila ng isang espiritual na bagyo na hindi nila naiintindihan. Lalong lumala ang takot nang dumating ang gabi. Ang kapaligiran ng simbahan na kadalasang tahimik ay naging nakakatakot. Ang hangin sa gabi ay nagdala ng kakaibang tunog. Nanginginig ang mga pintuan ng silid ng mga mag-aaral, kahit na hindi naman gaanong malakas ang hangin. Ang mga ilaw ay kumindat-kindat mag-isa. Ilang mag-aaral ang umamin na nakakita ng anino na dumadaan sa mga pasilyo ng simbahan. Sa ikatlong gabi pagkatapos ng pangyayari, isang napaka-nakakatakot na tunog ang narinig mula sa direksyon ng simbahan. Tunog na parang metal na nahuhulog. Sinundan ng mahabang kaluskos sa sahig. Ang mga mag-aaral na nakarinig ng tunog na iyon ay nagtago sa kani-kanilang silid, tinakpan ang kanilang tainga, at umiyak sa takot. Ang tanong, kaibigan, kung patay na ang tatlong kura, sino ang gumagalaw sa loob ng simbahan? Ano ang humihila ng metal? At anong tunog ang narinig sa hating gabi? Ang takot ng mga mag-aaral ay hindi walang laman na takot.
Naramdaman nila ang isang bagay na hindi nila kailanman naramdaman noon. Na tila mayroong malaking kapangyarihan na nagmamasid sa simbahan na iyon. Na tila ang kamatayan ng tatlong kura ay simula pa lamang ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na patuloy na magiging anino sa kanila. Kaibigan, ang simbahan ba ay dinadalaw ng mga espiritu o iyon ba ay anino lamang ng kasalanan na hindi pa ganap na nabunyag? 3 araw pagkatapos ng nakakatakot na pangyayari, ang kapaligiran ng simbahan ay hindi pa rin bumubuti, lalo pang ang lumala. Natatakot pa rin ang mga mag-aaral na lumapit sa simbahan. Maging ang mga pari ay hindi nangahas na pumasok. Ilang matatanda lamang mula sa labas ng baryo ang dinala para asikasuhin ang bangkay ng 3 kura. Ang ilan sa kanila ay umiiyak, ang ilan naman ay nagbabasa ng dasal na nanginginig ang boses. Dahil paano nila maliligo ang bangkay na punit-punit ang katawan at puno ng pako at kakaibang metal na hindi dapat naroroon. Sa gitna ng kapaligiran na puno ng takot, isang senior na seminarista na nagngangalang Benji ay biglang ipinatawag ng mga pari. Si Benji ay isa sa mga seminarista na pinakamalapit sa mga kura. Madalas siyang hinihingan na sumama kapag umaalis ang kura, tumutulong sa tirahan ng kura, at kasama sa mga saradong pagpupulong na hindi dapat malaman ng ibang seminarista. Namumutla ang mukha at nanginginig ang mga kamay, umupo si Benji sa harapan ng mga pari. Pinakiusapan siya ng mga pari na magkwento, at ang lumabas sa bibig ni Benji ay nagpatigil sa buong silid, naging tense, at tila huminto ang oras. Nagkwento si Benji na sa loob ng 3 buwan, ang 3 kura ay madalas na nagpupulong ng misteryoso sa mga hindi kilalang tao. Laging sila ay dumarating sa gabi, may dalang makapal na itim na maleta, at nakasuot ng mahaba at madilim na damit. Hindi kailanman pinayagan si Benji na buksan ang maleta, ngunit minsan ay nakita niya ang isang tumpok ng pera sa loob nito, isang hindi makatuwirang halaga para sa pera ng simbahan. Ang tanong, saan nagmula ang pera na iyon at para saan ito? Nagpatuloy si Benji na pagkatapos ng bawat pagpupulong, ang 3 kura ay laging mukhang takot. Pinagpapawisan sila ng malamig, nanginginig ang kanilang mga kamay, at madalas silang nagkatinginan na puno ng pag-aalala. Minsan, sinabi ni Padre Manalo, napakalayo na natin, napakalalim na, at hindi na tayo makakabalik. Ano ang ibig sabihin niya? Masyadong malayo, masyadong malalim saan? Sila ba ay sangkot sa isang bagay na lumalabag sa batas o isang bagay na lumalabag sa moral at relihiyosong hangganan? Nagkwento rin si Benji tungkol sa isang gabi nang may narinig siya mula sa silid ng kura. Tunog ng pagsuka, tunog ng pag-iyak, at tunog ng mga metal na bagay na nahuhulog sa sahig. Nang kumatok siya sa pintuan, lumabas si Padre Sison na namumutla ang mukha at pula ang mata. Ang nasabi lang niya ay, huwag kang pumasok. Kung makita mo ang nasa loob, hindi ka na makakapamuhay ng payapa. Kaibigan, ano ba talaga ang nasa loob ng silid na iyon? Bakit nagsalita ang isang kura na parang isang taong ginagambala? Nagkwento rin si Benji na minsan ay nakita niya ang 3 kura na magkasama sa sala. Bawat isa ay may hawak na isang dakot ng kalawangin na pako at mahabang kawad. Tiningnan nila ang mga bagay na iyon na parang tinitignan ang isang bagay na kinakatakutan nila at itinago nila. Bakit hawak ng 3 kura ang mga pako na iyon? Ano ang kaugnayan nito sa kanilang kamatayan? At ang pinaka-nakakatakot na pag-amin ay nang sinabi ni Benji na minsan ay tinawag siya ng 3 kura para kumuha ng inuming tubig. Noon, nakita niya nakakaiba ang pulso ng tiyan ni Padre Romas. Hindi tulad ng taong may sakit sa tiyan, kundi parang mayroong gumagalaw mula sa loob. Nang tignan siya ni Benji nang may takot, binulong ni Padre Romas, ito ay parusa. Parusa mula kanino? Para sa anong kasalanan? Natahimik ang lahat ng pari sa pagdinig sa kwentong iyon. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Walang nakakaalam kung sapat ba ang pag-amin na iyon para ipaliwanag ang nakakatakot na kamatayan ng 3 kura. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kamatayan na iyon ay hindi aksidente. Ang kamatayan na iyon ay hindi sakit. Ang kamatayan na iyon ay hindi ordinaryong sakuna. Mayroong isang bagay na mas malaki, mas madilim, at mas nakakatakot na nakatago sa likod nito. Kaibigan, ito ba ay kaparusahan para sa isang bagay na matagal nang tinago nila? O ito ba ay ganti para sa isang kasalanan na hindi kailanman naisip na babalik at magpapahirap sa kanila? At mas mahalaga,
kung ang tatlong kura ay nakatanggap na ng ganti, ang simbahan ba ay malaya na sa banta o ang madilim na kapangyarihan ay nagkalat pa rin, naghahanap ng susunod na biktima. Pagkatapos na nakakagulat na pag-amin ni Benji, napagpasyahan ng mga pari na buksan ang libro ng pananalapi ng simbahan na matagal nang hawak ng mga kura. Umaasa silang makahanap ng isang bagay na makapagpapaliwanag sa nangyari. Ngunit, sino ang mag-aakala na ang kanilang natuklasan ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ng sinuman? Kaibigan, nabuksan mo na ba ang isang notebook at naramdaman mo ang malamig na hangin na lumabas mula rito na tila ang mga pahina ay may sumpa? Ganoon ang naramdaman ng mga pari nang buksan nila ang ulat sa pananalapi ng simbahan. Ang halaga ng pondo na dapat ay para sa mga ulila ay hindi tugma sa mga resibo ng transfer mula sa mga donasyon. Sa loob ng maraming taon, iba't ibang organisasyon, kumpanya, at ang pangkalahatang publiko ang nagpapadala ng malaking halaga ng donasyon para suportahan ang daan-daang ulila na nag-aaral sa ampunan sa ilalim ng simbahan. Ngunit ang numero na nakatala sa libro ng gastos ay nagpapakita na kalahati lamang, o mas mababa pa, ang nakarating sa mga bata. Ang tanong, saan napunta ang lahat ng iyon? Sino ang nakinabang? Si Padre Rico, ang ikalawang treasurer ng simbahan, ay sinuri ang libro na nanginginig ang mga kamay. Nakahanap siya ng mga kahina-hinalang talaan, hindi makatuwirang gasto sa paglalakbay, pagbili ng mga mamahaling bagay, hanggang sa mga talaan ng transfer sa mga account na hindi atas sa pangalan ng simbahan. Ang tatlong pangalan na lumitaw sa lahat ng transaksyon na iyon ay ang pangalan ng tatlong kura na namatay. Kaibigan, posible bang ang isang taong nagtuturo tungkol sa moralidad at kaugalian araw-araw ay kayang kumuha ng pondo para sa mga ulila? Paano kaya ang mga kamay na nagtataas ng mahabang dasal sa harap ng mga sumasamba ay kukunin ang karapatan ng mga batang pinakanangangailangan? Nagkatinginan ang mga pari na namumutla ang mukha. Naalala ng lahat kung paano ang tatlong kura ay madalas na naglalakbay sa malalaking lungsod, nananatili sa mamahaling hotel, may dalang malalaking maleta, at umuuwi na may mga bagay na hindi nila kailanman ipinaliwanag. Noon, inakala ng lahat na iyon ay pasilidad mula sa komite ng misyon. Ngunit ngayon, totoo ba na iyon ay pasilidad o bunga ng kasamaan na matagal nang tinago? Nang dahan-dahang kumalat ang balitang ito sa mga seminarista, umiyak sila hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigo. Ang tatlong figura na kanilang iginagalang, na tinawag nilang guro, na kanilang ipinagmamalaki, ay lumalabas na kinakain pala ang pera ng mga ulila. At ang pinaka-nakakagulat, ilang ulila na naninirahan sa ampunan ang umamin na sa loob ng ilang buwan, lalong kumonti ang kanilang rasyon ng pagkain. Madalas silang natutulog na gutom. Madalas silang binibigyan ng dahilan na hindi pa dumarating ang pondo o nabawasan ang mga nagdodona. Ngunit ang totoo, ang pondo ay nakapasok na at ninakaw na. Kaibigan, posible ba na ito ang dahilan kung bakit lumabas ang mga pako mula sa katawan ng mga kura? Ito ba ay simbolo ng haram na pagkain na kanilang nilamon? Ibinubunyag ba ng Diyos ang kanilang itinago sa likod ng matatamis na sermon? At ang pinakamabigat na tanong, kung ang pera ng mga ulila ay kinaya nilang kunin, anong iba pang kasalanan ang kanilang tinago? Nang marinig ng mga residente sa paligid ang balita ng nakakatakot na kamatayan ng tatlong kura, marami ang pumunta sa simbahan upang magbigay ng pakikiramay. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran, dumating sila na may dalang mga kwento. Mga kwento na matagal na nilang tinago, mga kwento na matagal na nilang kinimkim, mga kwento tungkol sa masamang ugali ng tatlong kura na lumalabas na matagal ng lihim na alam ng lahat. Ngunit walang nangahas na magbunyag. Isang matandang lalaki, si Tatay Cardo, ang nakatayo sa bakuran ng simbahan habang hawak ang kanyang lumang sombrero. Sa nanginginig na boses, ikinuwento niya na ilang buwan na ang nakalipas, inanyayahan niya si Padre Romas para magmisa sa kanilang baryo. Ngunit nang tanungin niya ang tungkol sa bayad, humingi ang kura ng napakataas na halaga na halos hindi kayang bayaran ng baryo. Nang humingi sila ng diskwento, malamig na sumagot ang kura, ang kaalaman ay mahalaga. Kaibigan, totoo ba na ang kaalaman sa relihiyon ay dapat bayaran ng halaga na magpapabenta sa mga mahihirap ng kanilang ari-arian? Isang may edad na babae ang nagkwento na para imbitahin si Padre Siso na magmisa sa isang okasyon, kinailangan niyang ibenta ang 2 kambing na alaga niya. Kulang pa rin iyon kaya nagsikap ang mga residente na mag-ambagan.
Ngunit pagkatapos bayaran, saglit lang nagmisa ang kura at ang natitirang oras ay ginugol sa sala, tinatamasa ang masarap na pagkain. Kaibigan, ito ba ay kaugalian ng isang relihiyosong pinuno o ugali ng isang negosyante na nagkukubli sa kasuotan ng relihiyon? May isa pang kwento mula sa isang punong baryo na nagsabi na ang tatlong kura ay may iba't ibang listahan ng bayad batay sa kalagayan sa lipunan ng nag-anyaya. Kung mas mayaman ang nag-anyaya, mas mahal ang kanyang misa. Tinanggihan pa nga nila ang mga imbitasyon mula sa mga mahihirap na baryo na hindi kayang magbayad. Ang kanilang simpleng dahilan, hindi kami nagtatrabaho ng libre. Sa isip ng mga tao, lumitaw ang isang nakakatakot na tanong. Kailan pa naging negosyo ang pangangaral? Kailan pa naging produkto ang dasal? Ngunit ang pinaka-nakakatakot na kwento ay nagmula sa isang binata na nagngangalang Fernando. Ikunuwento niya na isang araw, nakita niya ang tatlong kura na tumatawa habang binibilang ang pera ng kanilang honorarium sa misa. Sinabi ng isa sa kanila, akala nila bumili sila ng gantimpala. Pero bumili lang sila ng ating boses. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa mga pari, nagpaiyak sa mga seminarista, at nagpagalit sa mga tao. Kaibigan, isipin mo kung malaman mo na ang isang taong iyong iginagalang ay ginagawang transaksyon ang pagsamba. Paano matatanggap ng iyong puso iyon? Lahat ng nagtipon sa simbahan ay nagsimulang maintindihan ang isang bagay. Ang tatlong kura ay namuhay sa karangyaan mula sa pera ng mga taong bulag na naniniwala. Ang kanilang mga sasakyan ay marangya, ang kanilang mga bahay ay puno ng mamahaling kagamitan. Madalas silang nagbabakasyon sa ibang bansa, ngunit lagi nilang itinatago ang lahat sa ilalim ng dahilan ng pangangaral. At ngayon, pagkatapos ng kanilang nakakatakot na kamatayan, ang mga piraso ng katotohanan ay nagsisimulang lumabas. Ang tanong ay kung ang mga pako na lumabas sa kanilang katawan ay simbolo ng bawat haram na piso na kanilang nilamon. Ang mga bayad sa misa na nakakapigil hininga sa mga tao ay ang mga pako ba na ngayon ay humihingi ng ganti. Ito ba ay tunay na kaparusahan? Isang bagay ang sigurado, nagsisimulang maniwala ang mga tao na ang kamatayan ng tatlong kura ay hindi lamang isang sakuna. Iyon ay isang babala, isang malakas na pahayag mula sa langit at kaibigan. Ang mas nakakatakot ay hindi pa nabubunyag ang lahat ng sikreto. Matapos kumalat ang balita tungkol sa nawawalang pondo para sa mga ulila, lalong lumala ang kapaligiran ng simbahan. Maraming tao ang nagsimulang dumating hindi lamang para makiramay, kundi para humingi ng sagot. At isang maulan na hapon, isang may edad na babae na mailusaw na mukha at maga na mata ang dumating sa simbahan, kasama ang ilang ulila sa likuran niya. Siya si Aling Rita, ang tagapamahala ng ampunan na matagal ang direktang nasa ilalim ng tatlong kura. Ang kanyang tingin ay walang laman na tila isang taong matagal nang nagkimkim ng pagkabigo. Nang umupo siya at nagsimulang magsalita, bumagsak ang unang patak ng ulan. Natila umiiyak din ang langit sa narinig niya. Kaibigan, nakarinig ka na ba ng isang taong nagkwento, ngunit ang bawat salitang lumabas ay tila sugat na sa pilitang pinunit. Iyan ang naramdaman ng lahat ng naroroon ng hapong iyon. Inamin ni Aling Rita na sa loob ng 2 taon, lalong kumunti ang pondo na pumapasok sa ampunan. Ang mga batang dati ay laging nakakakuha ng masustansyang pagkain ay ngayon ay kailangan ng kumain ng kung ano lang ang meron. Kanin na may asin, malabnaw na lugaw na halos walang lasa, o ulam na hindi nakakabusog. Pinigilan niya ang luha habang sinasabi na ilang bata ang madalas na natutulog na gutom, nagrereklamo ng pagkahilo, at ang ilan ay nagkasakit dahil sa kakulangan ng nutrisyon. Ngunit nang magtanong siya sa simbahan, ang sagot na laging natatanggap niya ay nababawasan ang mga donasyon. Ang pasensya ay isang pagsubok. Sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya. Ngunit ang nagpatigil sa lahat ay ang susunod na pahayag ni Aling Rita. Pero alam na alam ko na hindi nababawasan ang mga donasyon. Ako mismo ang nagsusuri ng kanilang mga ulat. Ang pera ay pumapasok, ngunit hindi kailanman nakakarating sa mga bata na ito. Kaibigan, ano ang mas nakakalungkot kaysa makita ang mga ulila na nawalan na ng pagmamahal ng magulang ay kinukuha pa ang kanilang karapatan ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanila? Nagkwento siya kung paano madalas humingi ang tatlong kura ng peking ulat para pirmahan. Sa simula ay tumanggi siya, ngunit lumitaw ang banayad na banta. Huwag kang lumaban, sabi ng isa sa mga kura. Ito ay para sa kabutihan ng simbahan.
Ngunit anong uri ng kabutihan ang tinutukoy? At ang mas masakit pa, sa gabi bago misteryosong namatay ang tatlong kura, inamin ni Aling Rita na nakita niya ang isang bagay na nagpanindig ng kanyang balahibo hanggang ngayon. Nakita niya si Padre Romas na lihim na dumating sa ampunan, nakatayo sa harap ng bintana ng silid ng mga ulila, nakatingin sa kanila ng may takot. Hindi takot sa kanila, kundi takot sa isang bagay na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Ayon sa kanya, noon ay nakita niya ang isang malaking itim na anino na nakadikit sa katawan ng kura. Na tila isang nilalang na humahabol, humihingi ng isang bagay na matagal nang ninakaw. Ano ba talaga ang anino na iyon? Ito ba ay ilusyon lamang o ito ba ay representasyon ng kasalanan na matagal nang kinimkim? Ang pag-amin ni Aling Rita ay nagpaiyak sa maraming tao. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay kung ang lahat ng pondo ng mga ulila ay kinuha, ano ang kinain ng tatlong kura sa lahat ng panahong ito? Biyaya o sumpa? Walang nakakaalam. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang katotohanan ay lalong nagiging nakakatakot habang lalong hinuhukay. Matapos ang patotoo ni Aling Rita, ang atensyon ng lahat ay lumipat sa mga huling araw ng tatlong kura bago ang kanilang kamatayan. Maraming seminarista at residente ang umamin na nakakita ng kakaibang senyales, ngunit binaliwala nila ito dahil itinuturing nilang banal ang mga kura. Ngunit ngayon, ang lahat ng senyales na iyon ay naging nakakatakot na piraso ng puzzle. Isang seminarista na nagngangalang Simon ang nagkwento na 2 araw bago ang pangyayari, nakita niya si Padre Sison na nagsusuka ng dugo sa likod ng simbahan. Hindi ordinaryong pagsusuka ng dugo, ang dugo ay mas madilim, makapal, at may matapang na amoy ng bakal. Nang lumapit siya, tinakpan ng kura ang kanyang bibig at sinabi ng nanginginig ang boses, "Huwag kang magsabi sa kahit kanino." Bakit niya ipinagbawal kay Simon na magkwento? Ano ang itinago niya? Kinabukasan, may isa pang kakaibang pangyayari. Nakita si Padre Manalo na naglalakad ng pasuray-suray, hawak ang kanyang tiyan na may nakakatakot na ekspresyon. Humingi siya sa isang seminarista ng tubig na panlinis. Ngunit nang bumalik ang seminarista, nakita niya ang isang bagay na halos nagpatumba sa kanya. Mayroong dugo na tumutulo mula sa ilalim ng damit ng kura. Dugo na hinaluan ng pulbos ng kalawang. Kaibigan, kalawang. Paano makakalabas ang kalawang mula sa katawan ng tao? Isang pari na nagngangalang Padre Felix ang umamin na sa gabi, bago ang tanghali ang misa na nauwi sa trahedya, narinig niya ang tunog na parang metal na nagbabanggaan mula sa silid ng tatlong kura. Sumubok siyang kumatok sa pintuan, ngunit walang sumagot. Ang tunog ay lalong lumakas na parang daan-daang pako ang paulit-ulit na inihagis sa sahig. Nang sa wakas ay bahagyang bumukas ang pintuan, nakita niya sa isang sulyap ang isang bagay na tila nagpatigil sa kanyang puso. Ang tiyan ni Padre Romas ay gumagalaw ng pahaba na tila may matigas na bagay na nagsisikap lumabas. Ngunit ang pinakanakakapanindig balahibo ay ang kwento ng isang batang seminarista na nagngangalang Ian. Sa huling gabi, bago ang kamatayan ng tatlong kura, pumunta siya sa simbahan para kunin ang sandalyas na naiwan niya. Narinig niya ang isang tao na umuungol sa loob ng simbahan. Nang sumilip siya, nakita niya ang tatlong kura na nakaluhod. Ngunit hindi pagluhod para sa misa. Nakadikit ang kanilang noo sa sahig habang pinupukpok ang kanilang mga tiyan. Na tila mayroong isang bagay na gustong nilang ilabas, ngunit hindi nila magawa. Tatlong mahihinang salita ang narinig mula sa kanilang mga bibig, "Patawarin niyo kami, hindi namin kaya." Bumalik na iyon. Bumalik na iyon. Ano ang bumalik? Iyon ba ay isang bagay, isang figura, isang kasalanan, o isang sumpa? Tumakbo si Ian sa takot at mula noon ay nilagnat siya ng mataas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nangahas na lumapit sa simbahan kahit na nilinis na ito. Mula sa lahat ng senyales na iyon, isang konklusyon ang nagsimulang lumitaw sa isip ng lahat. Ang mga kura ay nakatanggap na ng babala matagal na bago ang kanilang kamatayan. Ngunit pinili nilang manahimik. Bakit? Natatakot ba sila? Nahihiya ba sila? O alam ba nila na anuman ang nagpapahirap sa kanila ay isang bagay na hindi nila matatakasan? Kaibigan, habang lalong hinuhukay ang kwentong ito, lalong nagiging malinaw ang isang bagay. Ang kamatayan ng tatlong kura ay hindi kusang pangyayari. Iyon ay ang rurok ng isang kaparusahan na matagal nang nagaganap. Dahan-dahang humihip ang hangin sa hapon sa simbahan.
Na tila dala nito ang mga natitirang takot na nakabitin pa rin sa hangin. Alam na ng lahat ang madilim na sikreto na itinago ng tatlong kura. Ngunit may isang bagay na hindi pa nasasagot. Ano ba talaga ang nangyari sa kanilang katawan at paano lumabas ang mga pako na iyon mula sa loob? Ito ba ay resulta ng sakit, pangkukulam, o isang banal na kaparusahan na nagkaroon ng hindi natural na anyo? Ang tanong na iyon ay nakabitin. Hanggang isang gabi nang mailumitaw na hindi kilalang matandang lalaki sa tarangkahan ng simbahan. Nakasuot siya ng lumang itim na balabal, mahabang baston na kahoy, at may dalang maliit na balat na bag sa kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa dilim. Ang mga mata na iyon ay nagpapakiramdam sa lahat ng seminarista na nakakita sa kanya na tila binabasa ang kanilang mga sikreto isa-isa. Ang matandang manggagamot ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Mang Dino, isang manggagamot at dalubhasa sa espiritual na nakatira sa loob ng kagubatan sa kalapit na nayon. Ang kakaiba, dumating siya ng walang imbitasyon. At ang kanyang unang salita ay nagpatigil sa lahat, nagpahinto sa kanilang paghinga. Dumating ako dahil huli na kayong para pigilan ito. Kaibigan, ano ang ibig sabihin ng huli? Huli para pigilan ang ano? Pinapasok ng mga pari si Mang Dino kahit na nag-aalangan sila. Ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay nagpataas sa kanila na hindi ordinaryong tao ang lalaking ito. Na tila alam niya ang nangyari bago pa man malaman ng mga tao sa simbahan. Sa loob ng silid, umupo si Mang Dino ng nakahalukip-kip at hinawakan ang kanyang baston. Pagkatapos, sa mahina ngunit nanginginig na boses, sinabi niya, ang tatlong taong iyon ay nagdala ng pasanin na hindi sa kanila. Kinuha nila ang hindi karapat-dapat. Nilamon nila ang hindi dapat kainin. At ngayon ang nilamon nila ay humihingi ng ganti. Ang mga salitang iyon ay nagpakita sa lahat ng nagkatinginan. Nanginginig ang kanilang mga katawan. Humihingi ng ganti, nilamon ang ano. Ito ba ay isang metapora o isang bagay na talagang nangyari? Nang magtanong ang pari, ano ba talaga ang nangyari sa katawan ng tatlong kura? Ipinikit ni Mang Dino ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Mayroong uri ng kasalanan, sabi niya, na hindi pinaparusahan ng kalamidad, hindi pinaparusahan ng sakit, hindi pinaparusahan ng ordinaryong sakuna, kundi pinaparusahan sa parehong paraan na ginawa ang kasalanan. Natahimik ang mga pari. Nagsiksikan ang mga seminarista, hindi nangahas na huminga ng masyadong malakas. Ang kasalanan na ginawa gamit ang bibig, patuloy niya, ay pinaparusahan gamit ang bibig. Ang kasalanan na ginawa gamit ang kamay ay pinaparusahan gamit ang kamay. Ang kasalanan na kinain ay pinaparusahan sa loob ng tiyan. Kaibigan, posible bang iyon ang dahilan kung bakit nasa loob ng katawan ng tatlong kura ang mga pako? Pagkatapos, binuksan ni Mang Dino ang balat na bag sa kanyang baywang at ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng mesa. Nagulat ang lahat. Sa mesa ay may ilang kalawangin na pako, piraso ng salamin, piraso ng kawad, at metal na karayom. Lahat ng iyon ay eksaktong kahawig ng mga bagay na lumabas mula sa katawan ng tatlong kura. Ito, sabi ni Mang Dino, ang kanilang nilamon sa lahat ng panahong ito. Siguro hindi sa bibig, kundi sa gawa. Bawat haram na piso, bawat patak ng pera ng ulila na kanilang kinuha ay naging pasanin. Ang pasanin na iyon ay pumuno sa kanilang katawan, naipon at sa huli ay sumabog. Natigilan ang mga pari. Tinakpan ng mga seminarista ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay. Ang ilan ay umiiyak dahil sa takot at hindi makapaniwala. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang huling sinabi ni Mang Dino bago siya tumayo para umalis. At tandaan, hindi nag-iisa ang kaparusahan. Kung ang nagsimula ay hindi pa nakakatapos, hahanapin niya ang susunod na biktima. Susunod na biktima, kaibigan, ibig sabihin ba ay mayroon pang banta na hindi pa natatapos? Mayroon bang isang tao sa simbahan na iyon ang susunod na target? Kinabukasan, dumating ang medical team mula sa probinsya para suriin ang bangkay ng tatlong kura. Dumating sila na may kumpletong proteksyon dahil narinig nila ang kwento na hindi makatuwiran. Ang katawan ng tao na nagsusuka ng pako at metal. Siguro ang ilan ay naniniwalang ito ay kalokohan, ngunit dumating pa rin sila dahil sa opisyal na kahilingan mula sa simbahan. Ngunit ang kanilang nakita ay nagpatigil sa kanilang dila. Pagbukas ng tiyan ni Padre Manalo, natigilan ang mga doktor.
Walang senyales ng operasyon, walang peklat mula sa labas, walang ebidensya na mayroong naglagay ng mga bagay sa kanyang katawan ng pisikal. Lahat ay nangyari mula sa loob. Ang mga matutulis na bagay na iyon ay nasa loob ng bituka, tiyan, at tisyo ng katawan na tila magkasama na sa loob ng ilang buwan. Imposible ito sa medisina, sabi ng isa sa mga doktor habang hawak ang kanyang ulo. Hindi posible na ang tao ay makakaligtas na may daan-daang pako sa kanyang vital organs. Ngunit ang tatlong kura ay nakaligtas. Matagal silang nakaligtas at iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang kamatayan. Nang buksan nila ang katawan ni Padre Sison, mas kakaiba ang resulta. Sa loob ng kanyang tiyan ay nakakita ng makapal na itim na mansa na parang uling. Ngunit nang suriin, ang uling na iyon ay hindi ordinaryong uling. Iyon ay mga labi ng pino na kalawang na nasira na dahil sa proseso ng pagtunaw, na tila ang kanyang katawan ay talagang nagsisikap tunawin ang metal. Mas malala pa ang katawan ni Padre Romas. Ang kanyang mga organo ay tila dinikit ng maliliit na piraso ng metal na parang magnet na humihila ng piraso ng bakal. Nagbulong-bulong ang doktor na nakakita nito. Para itong ang kanyang katawan ay puno ng buhay na bakal. Kaibigan, ang katawan ng tao ay naglalaman ng kaunting mineral, ngunit ang kanilang katawan ay naglalaman ng metal sa hindi makatuwirang dami. Isang batang doktor na pinakasensitibo sa kanila ay biglang nagsuka at pagkatapos ay umiyak. Hindi ito sakit, sabi niya. Hindi ito medical error. Ito ay kaparusahan. Ang salitang iyon ay muling lumitaw. Ngunit, ang pinakanakakatakot ay hindi pa dumarating. Nang suriin ng mga doktor ang mga organo ng tatlong kura, nakakita sila ng kakaibang pattern sa kanilang puso. Pattern na parang maliliit na gasgas na bumubuo ng mga titik. Hindi mga titik ng alpabeto, hindi sulat Arabic, kundi mga hugis na kahawig ng mga marka. Anong marka iyon? Walang makakasagot. Ngunit, isang bagay ang sigurado, ang marka na iyon ay mukhang mga kagat. Ibig sabihin ba ay kinagat ang kanilang katawan mula sa loob? Ng ano? Ng sino? Nang matapos ang pagsusuri, ayaw nang manatili ng matagal ang mga doktor sa simbahan. Nagmadali silang umalis. Ang ilan ay namumutla ang mukha, ang ilan ay hindi kayang tignan ang sinuman. Huwag na kaming tawagan, sabi ng isa sa mga doktor. Ito ay lampas sa kakayahan ng tao. Ang pahayag na iyon ay nagpabalik sa buong simbahan sa takot. Kung sumuko ang mga siyentipiko, anong paliwanag ang natitira? Kaibigan, ang kamatayan ng tatlong kura ay nagsisimulang magmukhang isang ritual ng ganti, hindi aksidente, ngunit ang tanong ay nakabitin pa rin sa hangin. Natapos na ba ang banta o mayroon pa bang isang bagay na naglalakad sa simbahan na iyon ang naghihintay sa susunod na biktima? Malakas ang ulan ng gabing iyon. Natila nililinis ng langit ang isang madilim na bagay mula sa lupa. Ngunit sa kasamaang palad, ang tubig ulan ay hindi nakalinis ng takot na bumalot sa simbahan mula nang mamatay ang tatlong kura. Ang tunog ng kulog ay pumunit sa katahimikan. At sa gitna ng bagyo, isang babae ang dumating sa simbahan na naglalakad ng pasuray-suray at magaang mata. Siya si Aling Susan, ang asawa ni Padre Romas. Nang dumating siya, napakaputla ng kanyang mukha. Natila may itinago siyang sikreto na napakabigat para sa isang tao. Sinalubong siya ng mga pari at pinaupo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang rosaryo, ngunit patuloy na nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, nang hindi hinihingi, nagsimula siyang magsalita at ang lumabas sa kanyang bibig ay nagpanindig ng balahibo ng lahat. Kaibigan, nakarinig ka na ba ng isang nagkwento? Ngunit ang bawat salitang lumabas ay tila sugat na sa pilitang pinunit. Sa mahinang boses, sinabi ni Aling Susan na sa loob ng 6 na buwan, hindi kailanman nakatulog ng mahimbing ang kanyang asawa. Bawat gabi, gumigising siya habang sumisigaw, hawak ang kanyang liig. Natila sinasakal. Madalas siyang nagsusuka ng dugo, ngunit hindi pulang dugo, kundi madilim na dugo na hinaluan ng maliliit na itim na piraso na ngayon ay alam ng lahat bilang kalawang ng metal. Lagi siyang nagsasabi na mayroong isang bagay sa loob ng kanyang katawan, sabi ni Aling Susan habang umiiyak. Sinabi niya na pinuwersa siyang lumunok ng mainit na bakal. Pinuwersa ng sino? Ng ano? Ang mas nakakatakot pa, inamin ni Aling Susan na bawat gabi ay nakakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa tiyan ng kanyang asawa.
tunog na iklang-klang-klang na parang nagbabanggaan ang mga metal. Sa simula, inakala niyang iyon ay ilusyon, ngunit lalong lumakas ang tunog, lalong luminaw. Mas nagiging totoo, ilang beses niyang nakita na gumagalaw ang balat ng tiyan ng kanyang asawa na parang may naglalakad sa ilalim ng kanyang balat. Gusto niyang dalhin sa doktor, ngunit tumanggi si Padre Romas. Ang nasabi lang niya ay, ito ay parusa. Parusa mula kanino? Ayon kay Aling Susan, ang tatlong kura ay alam na pala na makakatanggap sila ng kaparusahan. Madalas silang nagtitipon sa hating gabi, pinag-uusapan ang isang bagay na may takot sa mukha. Minsan sa isang gabi, nakita niya ang tatlo na nakaupo sa sala na napakaputla ng mukha. Sa harap nila ay may tatlong mangkok na may tubig. Ngunit ang tubig ay maitim na maitim, hindi ordinaryong tubig. Nagdasal sila, umiyak, at maging pumukpok ng kamay sa sahig na tila nawawalan ng kontrol. Narinig ni Aling Susan ang mga salita na nagpatakot sa kanya hanggang ngayon. Hinihingi nila. Hinihingi nila. Dumarating sila kapag natutulog tayo. Sino sila? Sila ba ay isang grupo ng mga espiritu? Ito ba ay simbolo ng mga ulila na kinuhanan ng karapatan? O mga nilalang na dumarating para kunin ang isang bagay na kinuha? Bago umalis, tiningnan ni Aling Susan ang mga pari na may mga matang puno ng trauma at sinabi, ang kamatayan ng aking asawa ay hindi aksidente, iyon ay kaparusahan, ngunit hindi pa tapos ang kaparusahan na iyon. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa buong silid. Kung hindi pa tapos ang kaparusahan, sino ang susunod na target, kaibigan? Makakahawa ba ang kasalanan sa mga taong nasa paligid lamang nito o mailayunin ang kaparusahan na hindi pa natutupad? Matapos ang lahat ng pag-amin, pagsusuri at mga kwento na nabunyag, ang simbahan ay hindi na katulad ng dati. Ang mga seminarista ay naglalakad na nakayuko ang ulo na tila may dala silang bigat na hindi nila naiintindihan. Bihira matulog ang mga pari na nanatiling walang laman ang simbahan. Maging ang mga ibon na kadalasang nagpupugad sa mga puno sa paligid ng simbahan ay hindi na naririnig na humuhuni. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bagay ay nangyari sa ikapitong gabi pagkatapos ng kamatayan ng tatlong kura. Hating gabi noon, dahan-dahang humihip ang hangin, ngunit ang kapaligiran sa simbahan ay mabigat. Sa sementeryo sa likod ng simbahan, tatlong bagong libingan ang magkatabi. Basa pa ang lupa, simple pa ang kahoy na lapida, walang ilaw doon, at walang nangahas na lumapit pagkatapos ng takip silim. Ngunit ng gabing iyon, isang seminarista na nagngangalang Mark ang nagising dahil sa kakaibang tunog, tunog na parang metal na nahuhulog sa malayo. Ting-ting, ang tunog na iyon ay nagmula sa direksyon ng libingan. Tinakpan ni Mark ang kanyang tainga sa takot, ngunit lalong lumapit ang tunog, lalong luminaw. Kaibigan, isipin mo kung marinig mo ang tunog ng pako na nahuhulog mula sa loob ng lupa. Ano ang mararamdaman mo? Ang pagkausyoso ang nagtulak kay Mark na lumabas ng kanyang silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa sementeryo, kahit na nanginginig ang kanyang katawan. Nang makarating siya malapit sa tatlong libingan, nakita niya ang isang bagay na halos nagpasigaw sa kanya. Nanginginig ang lupa sa ibabaw ng bawat libingan, hindi malakas, ngunit sapat para makita na tila mayroong gumagalaw mula sa loob. Lalong lumakas ang tunog ng metal. Tinklang dug. Tunog na kilala niya mula sa simbahan. Tunog na narinig niya mula sa tiyan ng tatlong kura. Ano ang gumagalaw sa loob ng libingan na iyon? Bakit nanginginig ang lupa? Bigla may tumama mula sa loob ng lupa. Mabilis na umatras si Mark. Namumutla ang kanyang mukha, halos huminto ang kanyang puso. Ngunit hindi siya makatakas. Natigilan siya. Pagkatapos, mula sa basang lupa ay lumitaw ang isang bagay na nagpalumpo sa takot sa buong katawan ni Mark. Isang kalawangin na pako ang dahan-dahang lumabas mula sa lupa. Nakatayo ng tuwid na parang tinuturo mula sa ilalim. Pagkatapos sa katabing libingan, lumitaw ang dalawa pang pako. Pagkatapos ay tatlong pako. Pagkatapos ay maliliit na piraso ng kawad ang lumabas mula sa lupa. Natila ang lupa ay nagsusuka pabalik ng hindi tinanggap ng lupa. Tumakbo si Mark ng pinakamabilis niya, nadapa, bumangon muli at lumukso sa dormitoryo habang umiiyak. Nagising ang ibang seminarista at sinubukan siyang pakalmahin, ngunit ang nasabi lang niya ay nanginginig ang boses, hindi pa sila tapos. Hindi pa sila tapos.
Kumalat ang pangyayaring iyon ng mabilis at sa huli ay napagpasyahan ng simbahan na isara ang sementeryo. Ngunit mula ng araw na iyon, bawat hating gabi, ang tunog ng metal na nagbabanggaan ay laging naririnig ng bahagya mula sa direksyon ng libingan. Kaibigan, kung ang lupa mismo ay tumangging tanggapin ang kanilang katawan, ano ang ibig sabihin nito? Ang huling tanong na nagpapahirap sa lahat ay kung ang tatlong kura ay nakatanggap na ng buong ganti para sa kanilang mga kasalanan o mayroon pa bang isang bagay na hindi pa natatapos. Isang bagay na naghihintay sa simbahan na ngayon ay naging lugar na ayaw pag-usapan ng sinuman. Isang lugar na nagtatago ng kwento tungkol sa kasakiman, pagtataksil, at kaparusahan na dumarating sa pinakanakakatakot na anyo. At kaibigan, handa ka na bang marinig ang moral na aral mula sa kwentong ito? Isang mensahe na mas madilim kaysa sa lahat ng nakaraang kabanata. Kung gusto mo, isusulat ko ito sa isang salaysay na puno ng emosyon at nakakatakot. Kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa tatlong kura. Hindi lamang isang trahedya tungkol sa katawan na naglalabas ng pako, at hindi rin lamang isang misteryo tungkol sa itim na anino na humihingi ng ganti. Ang kwentong ito ay isang salamin. Isang salamin na marahil ay hindi natin nangahas na tignan. Isang salamin na nagpapakita ng pinakamadilim na bahagi ng tao, kasakiman, pagtataksil, at kapalaluan na nababalutan ng kasuotan ng kabanalan. At kapag ang tao ay nagsusuot ng kasuotan ng kabanalan, habang ang kanyang puso ay nalulunod sa kasakiman, ang kaparusahan ay hindi dumarating bilang hangin, hindi dumarating bilang kulog, hindi dumarating bilang baha. Ang kaparusahan ay dumarating mismo sa lugar kung saan nagsimula ang kasalanan. Sa loob ng katawan, sa loob ng puso, sa loob ng sarili. Kaibigan, simulan natin ang moral na paglalakbay na ito, hindi sa magagandang salita, kundi sa takot na gigising sa kaluluwa. Nagsisimula ang lahat sa isang maliit na kasinungalingan tungkol sa pondong hindi pa nailalabas, tungkol sa tulong na naantala, tungkol sa biyaya na hinarangan. Isang kasinungalingan na sa simula ay tila magaan, ngunit pagkatapos ay naging bundok na bumagsak sa sinumang nangahas na buhatin ito. Mula sa maliit na kasinungalingan na iyon ay lumago ang malalaking kasalanan. Kaibigan, nakita mo na ba ang isang taong binabaliwala ang kanyang obligasyon sa mga pinakamahihina? Nakarinig ka na ba tungkol sa isang taong kumakain mula sa karapatan ng mga ulila at iniisip na hindi ito sisingilin ng mundo? At nakita mo na ba ang isang taong nagtuturo tungkol sa moralidad, ngunit kinukuha ang yaman ng mga mahihirap? Ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang bagay na napakanakakatakot, ngunit totoo. Ang kasalanan na kinain ay hahanap ng paraan palabas, maaga o huli, sa pinakamagulat na paraan. Nang hindi pinarusahan ang mga kura ng ordinaryong sakit, hindi kanser, hindi atake sa puso, hindi stroke, sila ay pinarusahan sa paraan na nagpapakita ng kanilang ginawa sa lahat ng panahong ito. Kinain nila ang karapatan ng iba. Kaya sila ay ginantihan sa loob ng kanilang tiyan. At kung itatanong mo, bakit napakalupit ng ganti? Ang sagot ay, kung mas malaki ang posisyon ng isang tao, mas malaki rin ang ulan ng kaparusahan na bumabagsak kapag siya ay nagtaksil sa kanyang tiwala. Ang mga kura, mga pinuno, mga taong iginagalang, kapag sila ay nadulas, mas malakas ang kanilang pagbagsak kaysa sa ordinaryong tao. Dahil hindi lamang sila nagdadala ng kasalanan mula sa kanilang sarili. Nagdadala sila ng kasalanan mula sa komunidad na kanilang niloko. Nang minsan tumayo ang kura sa harap ng libu-libong sumasamba, itinaas ang mga kamay sa langit at sinabing, magpakatino sa Diyos. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, ang parehong mga kamay ay tumatanggap ng makakapal na sobre, pinuputol ang pondo ng mga ulila, nagtataas ng bayad sa misa, at kumukuha ng ipon ng mga residente na gustong lumapit sa Diyos. At kaibigan, kapag ginawang transaksyon ng isang tao ang pagsamba, ginawang negosyo ang pangangaral, at ginawang espada ang mga talata na tumataga sa mga mahihirap, hindi mananahimik ang Diyos. Pinahintulutan ng Diyos ang lupa na tanggihan sila. Pinahintulutan ng Diyos ang katawan na tanggihan sila. Pinahintulutan ng Diyos ang kasalanan na maging sarili nitong pisikal na anyo. Tingnan kung ano ang nangyari sa kanila. Ang lumalaking tiyan, ang pako na gumagalaw sa ilalim ng balat, ang pigil na sigaw sa huling pagluhod, ang pagsabog na naglabas ng metal mula sa loob ng organo, ang nanginginig na libingan dahil ayaw silang tanggapin ng lupa. Kaibigan, ito ba ay nagkataon lamang o ito ba ay isang mensahe na hindi natin dapat baliwalain?
Maraming nagtatanong, totoo ba na may pako sa katawan ng tao? Ang tanong ay hindi iyon. Ang tanong ay, ilan sa atin ang nakalunok na ng malalaking kasalanan at umaasa na hindi ito kailanman makikita ng mundo? Ang kwentong ito ay nagtuturo ng isang bagay, ang bawat gawa, gaano man kaliit, ay nag-iiwan ng bakas. At ang bakas na iyon ay hindi laging lumalabas sa mundo. Ngunit kapag lumalabas ito sa pinakanakakatakot na paraan. Ang mga pako na lumabas sa katawan ng tatlong kura ay hindi lamang bagay. Ang mga pako na iyon ay simbolo. Ang mga pako na iyon ay tanda. Ang mga pako na iyon ay tunog ng bawat ulila na umiiyak sa gutom. Mula sa bawat mahirap na residente na sa pilitang pinabayad ng mahal na bayad sa misa. Mula sa bawat nagdodona na naniniwala ng hindi nalalaman na ang kanilang tiwala ay ipinagkanulo. Ang mga pako na iyon ay tahimik na sigaw ng moralidad na kanilang binaliwala. At kapag ang sigaw na iyon ay masyado ng marami, nagiging totoo ito. Nagiging metal ito. Nagiging kaparusahan ito. Kaibigan, huwag kailanman maliitin ang dalawang bagay, ang mahihirap, ang luha ng ulila, at ang tiwala ng tapat na tao. Sa mundo, tila maliit lang, ngunit sa harap ng Diyos, mas mabigat ito kaysa bundok. Ilang tao ang nagsasabing, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Ngunit kaibigan, hindi ba't binabalaan na ng Diyos ang tao sa iba't ibang paraan? Minsan sa pamamagitan ng kutob, minsan sa pamamagitan ng panaginip, minsan sa pamamagitan ng patuloy na gumagambalang pagkakonsensya. Kapag nanatiling matigas ang ulo ng tao, nananatiling sakim, patuloy na binabaliwala ang kanyang konsensya, bababa ang huling babala ng Diyos. Isang babala na hindi malilimutan habang buhay. Naghihintay ba tayo hanggang sa bumaba ang babala na iyon sa atin? Naghihintay ba tayo hanggang sa tanggihan ng ating sariling katawan na bumangon sa isang umaga? Naghihintay ba tayo hanggang sa ang kaparusahan ay maging anyo na hindi maipaliwanag ng doktor, hindi mapatahimik ng pari, at hindi maiiwasan ng sinuman? Ang kwentong ito ay nagsasabing, huwag kailanman maghintay, huwag kailanman maglaro sa karapatan ng iba, huwag kailanman nakawin ang pagmamahal mula sa mga ulila. Dahil ang ganti ng kasalanan ay hindi nagmumula sa tao. Ang ganti ay nagmumula sa isang lugar na mas mataas. At kaibigan, may mas nakakatakot na mensahe, hindi laging humihinto ang kaparusahan sa nagkasala. Minsan ito ay dumadaloy, tumutulo, kumakalat, naghahanap ng susunod na mahinang punto. Tingnan kung paano hindi sila mapayapa sa kanilang libingan. Tingnan kung paano naririnig ang tunog ng pako sa gabi. Tingnan kung paano nanginginig ang lupa. Iyan lahat ay tanda na ayaw ng lupa na maging pahingahan para sa mga kumain ng karapatan ng mga ulila. Paano naman ang mga nakakaalam ngunit nanahimik? Ang mga nakakita ngunit hindi pumigil. Ang mga nakinabang sa kasamaan kahit kaunti lamang. Kaibigan, ang pananahimik ay maaaring maging kasalanan na kasing laki ng gawa, at ang kasalanan na tinago sa mundo ay magsasalita sa kabilang buhay. Ngayon, isipin mo na nakatayo ka sa harap ng salamin. Walang pako, walang itim na anino, walang tunog ng metal, tanging ang iyong sariling anino. Ngunit ang tanong ay, ano ang iyong nilalamon sa buhay, sa puso, sa landas na iyong pinili? Iyan ba ay katapatan o isang bagay na kalaunan ay lalabas bilang kaparusahan? Hindi kailanman isinasara ng Diyos ang pinto ng pagsisisi, ngunit hindi rin niya pinababayaan ang kapalaluan, kasakiman, at pagtataksil na dumaan lamang. Ang kaparusahan ng tatlong kura ay isang mensahe para sa lahat ng tao na ang katotohanan ay hahanap ng daan, na ang kasalanan ay hihingi ng ganti, na ang lupa ay tumanggi sa mga kumain ng karapatan ng mahihina. Kung narinig mo ang tunog ng pako sa kwentong ito, hindi iyon tunog ng metal. Iyon ang tunog ng iyong konsensya na tinatawag na huwag ulitin ang parehong pagkakamali. Kung nanindig ang iyong balahibo sa pagbabasa ng kanilang sigaw, hindi iyon takot, iyon ay babala. At kung nakaramdam ka ng dilim na gumagapang sa iyong dibdib, hindi iyon kwento ng katatakutan. Iyon ay kamalayan na ang bawat hakbang natin ay itinatala at ang bawat kasalanan ay naghihintay ng oras upang maging pinakanakakatakot na anyo. Kaibigan, manatili tayong mapagpakumbaba, tapat at totoo. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa tatlong kura na pinarusahan. Ito ay tungkol sa ating lahat na balang araw ay tatayo sa harap ng isang hukuman na hindi masusuportahan, hindi madadaya at hindi maluloko. Sana hindi tayo maging katulad nila.
Sana hindi tayo lumamo ng pako sa anyo ng kasalanan. At sana hindi tayo maghintay ng kaparusahan upang matanto ang katotohanan. Dahil kaibigan, walang mas nakakatakot kaysa sa ganti na nagmumula sa langit. Maraming salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe. Naway gantihan ng Diyos ang inyong kabutihan ng perpektong kalusugan, mahabang buhay na puno ng biyaya, at saganang biyaya na walang tigil.